Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat minsan pa sa dakilang pribileyo na pinagkaloob mo muli sa amin. Binigyan mo muli kami ng pagkakataon na purihin ka, sambahin at paglingkuran. Sa araw na ito, salamat po malapang sa pagtanggap mo ng aming mapapuring awitin. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, malapanginoon. At minsan pa, O Diyos, sa mapapakinggan po namin mga banal na salita, malapang noon, ianda mo pong aming puso, malapanginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mapagkukulang, sa lahat ng aming mapagkakasala. Dalangin po namin kayo po maglagay ng mga salita mo sa akin, bibig maging pagpapala sa bawat sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng pangunawa. Maunawaan po namin bawat salita mo, bawat talata na amin po mapapag-aralan, malapang noon sumaamin po kay dakilan Diyos. Tulungan mo kaming hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong mga banal na salita. Sumaamin po kay dakilan Diyos, apin sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, mamaya na mahal. Purihin po ang ating dakilan Diyos, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga beloved choir members, youth choir, dito kayo sa harapan para maunawaan niyo po ang salita ng Diyos. Habang inihanda po natin ang ating talata, mamaya na mahal, dito sa Acts chapter 24, verse 24 up to 27. Ako muna, maminamal, ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating dakilan Diyos natin pinaglilingkuran, at nagpapaabot po akong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildo Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng mga minamahal natin mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, beloved instrumentalists, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa abroad, sa ating mga kapatiran sa lugar na ito, sa mga bisita, mga baguhan na narito ngayon, mga minamahal, magandang hapon po sa inyo. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay sumigaw ng malakas. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin pong ating dakilan Diyos. Basahin po natin ang talata. Maminamahal, Acts chapter 24, verse 24 up to 27. Dito po sa Gawa, Kapitulo 24, talatang 24 hanggang 27. Datapot na makaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating na kasama ni Drusilla, na kanyang asawa, na isang Hudiya, at ipinatawag si Pablo. At siya'y pinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At samantalang siya nagsasalaysay tungkol sa katwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating, ay nangilabot si Felix at sumagot, "Ngayon humayo ka, at pagkakaroon ko ng kaukulang panahon ay patatawag kita." Kanyang inaasahan din naman na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi, kaya naman lalong madalas na ipinatawag siya at sa kanya'y nakikipag-usap. Datapot na maganap ang 2 taon, si Felix ay hinalinhan ni Porcio Festo, at sa pagkaibig ni Felix na siya'y balugdan ng mga Hudyo, ay pinabayaan sa mga tanikala si Pablo. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maminamal ang ating paksa ay pamagatan po nating righteousness, temperance, and judgment. Righteousness, temperance, and judgment. Maminamal, ito po yung pinakamahalagang sangkap patungkol po sa kaligtasan sa ating mga mananampalataya. Sinabi rito, righteousness, temperance, and judgment. Dito po sa mga nabasa po natin, maminamahal, makita niyo po ang katangian, maminamahal, ng isang tunay na mananampalataya na ready to rapture. Ready for rapture, maminamahal, handa ng makasama sa rapture, maminamahal, handa na makapiling ang mahal na Panginoon. Makita nyo, maminamahal, ang ugali ni Apostol Pablo. Dito po makita po natin, maminamahal, yung kanyang pagiging committed, serious, and very dedicated
sa pag-aalay ng buhay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po, maminamahal, ay nililitis siya sabi rito, nililitis siya rito, maminamahal, ni Felix. At imbis na maminamahal na ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa korte, maminamahal, siya ay nasa korte. Pag hindi niya napatunayan na walang kasalanan, maminamahal sa Apostol Pablo, pag hindi niya napatunayan na wala siyang kasalanan, pwede na siyang pugutan ng ulo. Pero makita niyo, maminamahal, dito po sa mga talata, imbis na ipagtanggol ni Pablo, maminamahal, ang kanyang sarili para hindi siya mapugutan ng ulo, para siya mapawalang sala, dahil siya isang magaling na abogado. Si Apostol Pablo, maminamahal, hindi lang siya magaling na abogado, siya po ay senador, member ng Sanhedrin. Ibig sabihin, kabisado niya ang kautusan, kabisado niya ang batas. Pwede niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, maminamahal, sa harap ng korte, pero mapansin niyo, mga minamahal, na imbis na ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa harapan ng korte na si Felix, mga minamahal, ang kanyang ipinahayag ay patungkol sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang patungkol sa pananampalataya kay Kristo, maminamahal, para ang tao'y maligtas. Sabi rito, maminamahal, ipinahayag niya ang tungkol sa katwiran, sabi ng 25, at samantalang siya'y nagsasaysay tungkol sa katwiran, at sa sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating, ay nangilabot si Felix at sumagot, ngayon humayo ka at pagkakaroon ko ng kaulang panahon ay ipapatawag uli kita. Ibig sabihin, maminamahal, hinihipo na sana ng Diyos. Ito si Felix, dumalambot na yung kanyang puso. Nangingilabot siya habang ipinapahayag niya, maminamahal, ang banal na salita ng Diyos. Ibig sabihin, malapit na makumbinsi itong gobernador na si Felix. Pero sabi nga ng 26, sabi rito, na kanyang inaasahan din naman nabibigyan siya ng salapi, kaya naman lalong madalas na ipinapatawag siya at sa kanya ay nakikipag-usap. Ngunit dahil sa gusto ni Felix, maminamahal, na abutan siya ng pera ni Apostol Pablo bago niya pawalang sala, hindi nangyari, maminamahal, sapagkat hindi siya binigyan ng pera ni Apostol Pablo, sapagkat ang gusto ni Apostol Pablo ay iligtas ang kanyang kaluluwa. Kaya nangyari, maminamahal, sabi po ng talatang 27, dapat nang maganap ang 2 taon, si Felix ay pinalitan ni Porcio Festo. At sa pagkaibig na siya'y kalugdan ng mga Hudyo, ay pinabayaan niya sa tanikala si Pablo. Pinalitan tuloy, maminamahal, si Felix ng isang hukom na tinatawag na Porcio Festo, kaya nga hindi natapos ang kanyang paglilitis. Kaya nahatulan po ng kamatayan si Apostol Pablo. Pero makikita niyo po rito, maminamahal, imbis na iligtas ni Apostol Pablo ang kanyang sarili, ipagtanggol niya bilang abogado, maminamahal, na siya walang kasalanan sapagkat wala naman talaga siyang kasalanan. Mga minamahal, ang ipinahayag niya sa gitna ng korte ay patungkol po, maminamahal, sa righteousness, temperance and judgment. Yung patungkol po sa kahalagahan, maminamahal, ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makanta niya ang righteousness. Matanggap niya, maminamahal, ang tinatawag na temperance, ang pagpipigil, maminamahal, concerning righteousness, concerning temperance, and about judgment. Yun ang isinaysay niya, maminamahal. Kaya nga, ang mga mananampalataya na ready to rapture, ready for the rapture, maminamahal, yung mga Kristiyanong hindi na binibigyan ng pansin ng kalang sarili, kundi ang iniisip nila yung kapakanan ng iba, yung kaligtasan ng iba. Kaya nga mayroong preacher, maminamahal, naging inspirasyon niya si Apostol Pablo, maminamahal, sa pangangaral.
Wala siyang ibang ginawa kundi mangaral ng salita ng Diyos hanggang sa kanyang pagsakay sa barko, maminamahal, naglilibot siya doon sa barko. Ipinapatotoo niya ang tungkol sa ating mahal na Panginoon Kristo. Pinapahayag niya ang mga banal na salita ng Diyos. Lahat ng kanyang mga minamahal, lahat ng mga kanyang nakumbinsi, lahat ng mga naniwala ka sa kanya, karakadaka, binabautismuhan niya doon sa loob ng barko. Dumating maminama yung isang trahedya habang siya po yung nangangaral, biglang lumakas po yung hangin. Nagkaroon po minamal ng malakas na alon. At mga minamal yung kanilang barko ay lumubog. Mayroon siyang pinangangaralan doon maminamal na ayaw maniwala. Talagang sa dami ng kanyang mga pinangaralan, mayroon po doon na ayaw maniwala. At nung sila po yung nandun na maminamahal sa dagat, sapagkat tumaob yung kanilang barko, nakita niya yung tao maminamahal na hindi naniniwala sa kanya. Yung pinagmumura siya, inuusig siya, sabi, hindi totoo yan. Huwag kang maniwala sa Biblia, gawa lang ng tao yan. Nakita niya yung taong yun na hindi naniniwala, maminamahal na nandun din sa dagat at talagang sisingap-singap sapagkat wala siyang nakuwang life jacket. Pero yung mga tao doon, maminamahal, halos lahat ng mga tao doon nakasuot ng life jacket, talagang safety na nakaligtas sila, nasagip sila. Pero ito po yung bugog tangi. Yung taong yun na hindi naniwala sa kanya, maminamahal, ito yung bugog tanging hindi nakakuha ng life jacket. Kaya nga, ito po yung talagang mapapahamak sapagkat nasa gitna sila ng malalim na dagat. At nung sa huling pagkakataon, maminamahal, binahagian niya pa rin yung taong yun. Sabi niya, maniwala ka kay Kristo. Siya lamang ang may kapangyarihang magligtas sa iyo. Kahit gaano ka kasama, patatawarin ka niya, ililigtas ka niya. Pero sabi po nung tao maminamahal, kahit anong sabihin mo, mamatay na ako ngayon, hindi pa rin ako maniniwala sa sinasabi mo. Ang ginawa, maminamahal ng preacher, hinubad niya ang kanyang life jacket. At isunuot niya doon sa taong hindi naniniwala. Sabi niya, isuot mo to. Kung hindi ka man naniniwala kay Kristo na pwedeng magligtas sa iyo, isuot mo tong life jacket na ito. Para hindi ka man iligtas ni Kristo, maililigtas ka ng life jacket na to. Pinasuot niya, huwag mo kong alalahanin. Sabi nung tao, maminamahal, paano ka? Wala kang life jacket, ikaw naman ang mamamatay. Huwag kang mag-alala, mamatay man ako, handa akong umarap kay Kristo sapagkat pagpikit ko dito ay siyang pagdilat ko sa piling ng Diyos. Ikaw, pag hindi mo tinanggap si Kristo, doon ka sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Sa madaling salita, maminamahal, kinuha ng lalaki yung kanyang yung life jacket na binibigay ng preacher. Nalunod po yung preacher na matay. Pero yung hindi naniniwala na yun, maminamahal, ay naligtas at nakarating maminamahal doon sa pangpang hanggang maminamahal, siya po'y nakauwi sa kanila. Alam niyo yung taong yan, maminamahal, nung naalala niya yung taong sumagip sa kanya, nagpairam sa kanya ng life jacket, doon niya naalala, maminamahal, na kinakailangan niyang sumampalataya sa mahal na Panginoon Kristo. At simula noon, isinuko niya ang kanyang buhay sa mahal na Panginoon at siya naging isang magaling na mangaral, napakaraming kaluluwang na ilapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung taong hindi naniniwala, yan ang taong minumura siya. Yun yung tao maminamahal na kailanman, sabi niya, kahit mamatay ako ngayon, hindi ako tatanggap, hindi ako maniniwala. Pero nung ibinigay ng taong ito, ng preacher, ang kanyang buhay para sa kanya, doon niya na-realize na totoo pala maminamahal ang pananampalataya kay Kristo. Magkakaroon ka ng tunay na pag-ibig, magkakaroon ka ng pagpipigil, magkakaroon ka ng righteousness. Amen. Kaya ganun tayo mga minamahal. Kaya dito po ipinayag ni Apostol Pablo na ang kaligtasan, sabi ng Biblia, maminamahal, hindi po sa pamagitan ng mabuting gawa. Hindi sa pamagitan ng mga minamahal ng ating reliyon, kundi sabi ng Biblia, ipinaliwanag ni Apostol Pablo, maminamahal kay Felix, concerning righteousness, sabi, God's way of making man righteous through faith in Jesus Christ. Sabi na Roma 3:21 hanggang 22, ang pananampalataya, mga minamahal, ang katwiran, maminamahal, ay matatanggap ng tao
sa pamagitan ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, hindi sa pamagitan ng kabutihan ng tao. Ito'y sa pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin po natin Roma 3:21 hanggang 22, kaindi. Dito po sa Roma chapter 3 verse 21 up to 22. Datapot ngayon, bukod sa kautusan, ay pinahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksiyan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng nagsisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Amen. 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 Ang sabi sa makatid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsampalataya. Ipinahayag ni Apostol Pablo, maminamahal, na ang katwiran, hindi yan dahil sa kabutihan natin, hindi yan sa likas na kabutihan ng tao, hindi yan sa reliyon. Hindi yan matatanggap sa pamagitan ng mabubuting gawa. Sabi, God's way of making man righteous through faith in Jesus Christ. Diyan pala makamtan ang katwiran. Yun ang ipinahayag niya, maminamal sa korte. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya, kundi ipinakilala niya paano ang tao maminamal magiging righteous. Paano ang tao maminamal maliligtas? Sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Sinabi ng Proverbs 11 verse 4, maminamahal, ang kayamanan ay walang kabuluhan sa panahon ng kaparusahan, kundi ang katwiran. Sa panahon na minamahal ng panganib, sa panahon ng kalamidad, panahon ng malakas na lindol, sa panahon ng mga trahedya, hindi makatulong maminamahal ang iyong pera. Hindi makatulong ang iyong abilidad. Kundi sabi ng Biblia, sabi ng Proverbs 11:4, ang makatulong sa iyo ay ang iyong katwiran. At ang katwiran tinutukoy dito, maminamahal, yung iyong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Ang sabi rito, justified by grace through the redemption in Christ. Sabi ng Roma 3:24, tayo'y aariing ganap sa pamagitan ng katubusan na ginawa ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. At ang sabi ng verse 25, for Christ has been set forth as a propitiation by His blood. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sabi ng Romans 3:25, sabi rito, na siyang inilagay ng Diyos na maging pagpalubag loob sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapainuhod ng Diyos. Kapag tayo po'y sumampalataya sa sakripisyo ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na dugo, sabi, maminamahal, hindi napapansinin ng Diyos ang ating mga nagawang kasalanan sa mga nagdaang panahon dahil sa pagpapainuhod ng Diyos. Amen. Ang sabi rito, demonstrating God's own righteousness as being both just and justifier. Sabi ng talata, maminamahal, na ipinahayag ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y aariing ganap sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng 26, Romans 3:26, sa pagpapakilala ay aking sinabi ang kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap na taga-aring ganap na may pananampalataya kay Kristo. Lahat ng mga sumasampalataya sa mahal na Panginoon Jesucristo ay aariing ganap, ipinayag niya, maminamahal, kay Felix. At sa lahat ng mga sa lahat ng mga nandun sa korte, maminamahal. Lilitisin na lang siya, mamamatay na lang siya, pwede niyang ipagtanggol ang sarili niya, pero hindi niya sinabi ang kanyang katwiran. Ang sinabi niya ay ang pananampalataya kay Kristo. Ipinayag niya ang katwiran patungkol kay Kristo na ang sino mang tatanggap kahit gaano pa ay yung nagawang kasalanan. Sabi ng Biblia, ikaw ay aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Si Felix, maminamahal, sabi ng Biblia, Paul spoke righteousness to Felix and Drusilla because they disregard of God's law on marriage. Itong si Felix, maminamahal, ay hiwalay sa asawa. Hiwalay sa asawa. Sabi rito,
disregard for God's law on marriage. Binaliwala niya, maminamahal, ang batas ng Diyos patungkol sa pag-asawa. Hiniwalayan ni Felix ang kanyang asawa at kinasama itong tinatawag na Drusilla. Ibig sabihin, siya'y makasalanan sa mata ng Diyos. Sabi ng Malakias 2:16, ang Diyos ay napupuot sa paghihiwalay. Kinasusuklaman ng Diyos ang paghihiwalay. Kaya sabi rito, sinabi ni Apostol Pablo kay Felix at kay Drusilla ang patungkol sa katwiran sapagkat binaliwala nila ang batas ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Hiniwalayan ni Felix ang kanyang asawa at kinasama yung si Drusilla. Yun ay kasalanan sa mata ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito po sa Banal na Kasulatan, maminamahal, ipinahayag ni Apostol Pablo about righteousness. About righteousness. Sabi ng Biblia, maminamahal, walang matuwid, wala kahit isa. For all have sinned and come short of the glory of God. Ngunit sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang tao'y magiging matuwid. Tatanggapin natin ang katwiran kay Kristo, hindi sa pamagitan ng ating mabubuting gawa. Sabi, sa pamagitan ng biyaya, tayo nangaligtas. Sa biyaya, tayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at hindi ito gawa ng ating mga sarili, kundi ito ay dahil sa kaloob ng Diyos. Ito'y regalo ng Diyos. Ito'y gift of God. Upang walang sinumang magmapuri. Upang walang sinumang magmalaki. Lahat tayo ay makasalanan sa mata ng Diyos. Iniligtas lang tayo, maminamahal, sa biyaya nung tayo po'y sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At pangalawang sinabi niya, maminamahal, concerning temperance. Paul testified before conversion. Ipinatotoo niya, maminamahal, yung kanyang buhay nung siya po'y wala pa sa mahal na Panginoon. Wala siyang temperance. Wala siyang pagpipigil. Kapag ikaw ay hindi pa Kristiyano, maminamahal, kahit anong pigil mo, hindi ka makapagpipigil. Kasi wala kang fruit of the Holy Spirit. Sabi ng Galatians chapter 5, verse 23, for the fruit of the Holy Spirit, sabi, kasama yung meekness, temperance, pagpipigil. Kaya nga, kung wala kang pagpipigil sa sarili mo, maminamahal, anong espiritu ang pumasok sa iyo? Pag wala kang pagpipigil, anong espiritu ang nasa iyo? Sapagkat the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, and sabi pa rito, temperance, long-suffering. Against such, there is no law. Pag ikaw ay may pagpipigil, magagawa mong pigilin ang sarili mo. Minsan, naiinis ka na, pero magpipigil ka. Amen? Sabi ng Banal na Kasulatan dito sa 2 Peter, chapter 1, verse 6, ang pagpipigil, maminamahal. Kindly, basahin natin sandali. 2 Peter 1, 6. Dito sa 2 Pedro, Kapitulo 1, talatang 6. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. Amen. 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 And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patient, godliness. Ang kaalaman, sabi, at sa kaalaman ay pagpipigil. Kapag ikaw ay Kristiyano, puspos ng kaalaman, sabi ng Biblia, pagkatapos ng kaalaman, tatanggapin mo ang pagpipigil. Magkakaroon ka ng pagpipigil. Amen? Mapipigilan mo pag-inom ng alak. Mapipigilan mo ang galit. Mapipigilan mo ang pita ng laman. Mapipigilan mo, maminamahal, yung bagay na masama. Pag meron kang knowledge. Pag wala kang pagpipigil sa sarili mo, ipinapaalam mo o pinakikilala mo na wala kang knowledge. Wala kang alam about Word of God. Pag wala kang pagpipigil, hindi mo mapigil yung mga sasabihin mo, kahit makasasakit sa kapwa, dapat may pagpipigil ka. Napipigilan mo ang galit mo dahil ang tao kapag hindi nagpigil ng galit, lalabas at lalabas ang kanyang itinatagong ugaling pangit. Pag wala kang pagpipigil. Amen?
Kaya nga sabi, and to knowledge, temperance. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay pagtitiis. Pag meron ka ng pagpipigil, darating na sa iyo ang pagtitiis. Ito ang pinaka-importante. Bago mo pala makamtan yung pagtitiis, magkakaroon ka ng pagpipigil. Hindi kang magkakaroon ng pagtitiis hanggat wala kang pagpipigil. At hindi ka magkakaroon ng pagpipigil hanggang wala kang knowledge. Wala kang kaalaman. At hindi ka magkakaroon ng kaalaman kung hindi ka makikinig. Ang pakikinig, sabi, ang kaalaman ay nanggagaling sa pakikinig. Lahat ng mga marurunong na tao, lahat ng mga pantas na tao, mga minamahal, imposibleng hindi nakinig yan. Amen? Kaya nga pag hindi nakikinig, yan na ang pinaka-ignoramus, pinaka-mangmang na tao sa balat ng lupa, yung hindi ka nakikinig. Kaya masama ang hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Mamamatay kang busabos, mamamatay kang ignorante. Para kang mangmang maminamahal na galing sa probinsya na pagdating mo doon sa lungsod, maminamahal kung saan ka tumatawid, hindi mo alam, bawal palang tumawid doon sa may nakalagay na no jaywalking. Pag nahuli ka, hindi mo sabihin, taga-probinsya po ako. Sa amin, kahit sa batis, ako'y natawid. Sa Biblia, ignorance in the law excuses no one. Kahit sabi mong wala kang alam, hindi ko alam yan, mga minamahal, parurusahan ka pa rin. Nasa Leviticus 5:1, ignorance in the law excuses no one. Kaya mas mapanganib yung wala kang alam. Kasi hindi mo alam, pupunta ka sa impyerno, wala kang nalalaman. Kaya napakalaga, mga minamahal, ang pakikinig. Sabi, ang pakikinig, makakamtan natin ang kaalaman. At sa kaalaman, makakamtan natin ang pagpipigil. At sa pagpipigil, makakamtan natin ang pagtitiis. Ito po ang pinaka-importante pagdating ng araw, pagtitiis. Ano man ang hirap na maranasan mo pagdating ng tatakan ng 666, pag meron kang pagtitiis. Sabi ng Biblia sa Lucas 21 verse 19, sa inyong pagtitiis, maipagpupunyagi nyo ang inyong mga kaluluwa. Sa pagtitiis, maipapanalo nyo ang inyong kaligtasan. Maipapanalo nyo ang inyong kaluluwa. Ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Amen? Pag may pagtitiis ka, maminamahal, tandaan mo, walang kahirapan, walang problema, walang mga pagsubok na hindi mo kayang mapagtagumpayan sapagkat ang pagtitiis, napaka-importante yan, galing po yan sa pagpipigil. Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, Paul testified before his conversion. Nung hindi pa siya Kristiyano, maminamahal, ipinatutuo ni Apostol Pablo yung kawalan niya ng pagpipigil. Sinabi niya sa Roma 7, talatang 15 hanggang 21, sabi niya, gusto kong gumawa ng mabuti, pero hindi ko magawa. Ayaw kong gumawa ng masama, ngunit ito ang nagagawa ko. Kaya kung mabuti na gusto kong gawin na hindi ko nagagawa, at ang masama na ayaw kong gawin, itong nagagawa ko, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Kaya nga ipinatutuo niya, sino siya dati? Ano ang buhay niya? Maminamahal, biro mo, nasa korte siya. Hindi niya itinanong, hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya. Nagpatutuo siya sa gitna ng korte. Pinatutuo niya tungkol kay Kristo, paano ang tao magkaroon ng righteousness, ng temperance, dahil darating ang araw, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Kaya nga kapag ikaw po, maminamahal, ay Kristiyano, lahat, sabi nga, ipangaral mo ang salita. In season and out of season, kahit anong season yan, kahit anong kapanahunan yan, kahit sa gitna ng korte, kahit sa gitna ng mga kaarawan, sa gitna ng lamayan, anuman ang mga okasyon, sabi ng Biblia, ipangaral mo ang salita, in season and out of season, sa kapanahunan at hindi sa kapanahunan. Kahit anong okasyon, ipahayag mo ang salita ng Diyos. Kung mabasa nyo rito sa Psalms 40 verse 9 and 10, sabi rito, mga minamahal, ito'y magiging katwiran sa atin. Basahin po natin Psalms 40 verse 9 and 10 at Job 27 verse 6. Ito po sa awit chapter 40 verse 9 and 10.
Ako'y nagpahayag ng mabuting balita ng katwiran sa dakilang kapisanan. Narito, hindi ko pipigilin ang aking mga labi o Panginoon, iyong nalalaman. Hindi ko ikinubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Aking ibinalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Dito po sa Job chapter 27 verse 6, ang aking katwiran ay aking pinanghawakan at hindi ko bibitawan. Hindi ko aalipustahin ang aking puso habang ako'y buhay. Amen. 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 Bakit, mga minamahal, gano'n na lamang ang pagpapayag ni Apostol Pablo sa gitna, mga minamahal, ng kapulungan, sa gitna ng korte? Hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya kung siya'y nagkasala o hindi. Ang ipinayag niya ay ang patungkol sa ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi rito, ako'y nagpahayag ng mabuting balita ng katwiran sa dakilang kapisanan. Narito, hindi ko pipigilin ang aking labi o Panginoon, iyong nalalaman. Hindi ko ikukubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Aking ibabalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahina yung palakpak niyo, maminamahal, parang napipilitan. Dapat, maminamahal, wag po tayong mahiya. Ano man ang okasyong naroon tayo. Kahit yan ay kaarawan, kahit yan po'y lamayan, kahit yan po ay sa korte pa, kahit ano pang mga pagpupulong na yan, huwag mong kalilimutang ipahayag ang katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi rito, ako'y magpapayag ng mabuting balita ng katwiran sa dakilang kapisanan. Hindi ko pipigilin ang aking labi na iyong nalalaman. Ito po, maminamahal, ay napaka-importante. Sabi rito, sa pamagitan nito, nagiging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Sabi, nagiging matuwid ka sa harapan ng mahal na Panginoon, katulad si Apostol Pablo. Ang nangyari, maminamahal, sa korte, imbis na maminamahal, question and answer, imbis na litisin si Apostol Pablo, siya, maminamahal, ang nagpatuto sa kanyang sarili. Sinabi niya rito sa 1 Timothy chapter 1 verse 13 up to 16, kung paano niya tinanggap ang pagpipigil. Paano siya tumanggap ng pagpipigil? Sabi ng Biblia, maminamahal, natanggap niya ang pagpipigil sa pamagitan ng kaalaman. Natanggap niya ang pagpipigil dahil sa kaalaman. Paano ka magkaroon ng pagpipigil kung hindi ka makikinig na salita ng Diyos at ang kaalaman nakikuha sa pakikinig? Abi, sa kaalaman ay ang pagpipigil at ang pagpipigil ay pagtitiis. Pag meron kang pagtitiis, tandaan mo, maminamahal, sabi ng Biblia, kinakailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng kapigatian. Kaya nga kailangan mo ng pagtitiis. Sa pamagitan ng pagtitiis, may pagpupunyagi mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Pag wala kang pagpipigil, hindi ka magkakaroon ng pagtitiis. At kung wala kang kaalaman, hindi ka magkakaroon ng pagpipigil. Kung gusto mong magkaroon ng pagpipigil, makinig ka, pakinggan mo ang salita ng Diyos para magkaroon ka ng pagpipigil. Hindi yan matatanggap ng sarili mong paraan. Kasi ang pagpipigil, bunga ng Espiritu Santo. Sabi ng Galatia 5:23, the fruit of the Holy Spirit, meekness, temperance, against such there is no law. For the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, temperance, long-suffering, against such there is no law. Pag meron ka niyan, maminamahal, wala nang pwedeng iakusa sa iyo. Hindi ka na pwedeng hatulan ng sinumang tao sapagkat ikaw po, maminamahal, ay karapat-dapat na sa langit. Tignan niyo, maminamahal, ang 1 Timothy chapter 1 verse 13 up to 16. Pinatutuon ni Apostol Pablo, sino siya nung wala pa siyang pagpipigil. Nung wala pa siyang knowledge, nung wala pa siya, maminamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito ang kanyang buhay, nagpatutuo siya. Basahin po natin. Unang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 16. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako, sapagkat yao'y ginawa ko sa tipagkaalam sa kawalan ng pananampalataya.
at totoong sumaga ng biyaya ng ating Panginoon sa mga nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin na lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa libutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang Pangulo sa mga ito. Gayon may dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na Pangulong makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapainuhod niya na halimbawa sa mga nagsisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen. 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 Ipinatotoo niya, maminamahal, sa kawalan ng kanyang kaalaman. Sabi ng Biblia, naging mag-uusig siya. Kasi wala siyang alam eh. Pariseo siya. Siya'y senador. Member siya ng Sinedrin, pero about Word of God, wala siyang alam. Bakit? Sapagkat hindi niya alam ang salita ng Diyos, wala siyang napakinggan. Wala pa siyang pagpipigil, maminamahal. Sabi, ako ay mag-uusig. Lahat ng mga sumampalataya kay Kristo, sabi niya, ay kanyang pinakulong. Sabi, bagamat nung unay ako'y namumusong at mag-uusig at nag-aalipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa hindi pagkaalam. Wala siyang nalaman eh. Sabi, sa kaalaman ay ang pagpipigil. Pag wala kang kaalaman, wala kang pagpipigil. Lahat ng gusto mong gawin, pag naisipan mo, gagawin mo. Lahat ng gusto mong sabihin, pag naisipan mo, sasabihin mo. Lahat ng mga idikta ng isip mo dahil sa wala kang nalalaman, wala kang pagpipigil, lahat magagawa mo. Kahit ikamamatay ng kaluluwa mo, gagawin at gagawin mo dahil wala kang alam. Wala kang pagpipigil. Pag wala kang pagpipigil, wala kang pagtitiis. Sabi ng nabasa natin sa banal na kasulatan. Amen. Pero pinatotoo niya, maminamahal, mula nang siya po'y nanampalataya kay Kristo. Sabi, ako na Pangulo ng makasalanan, ako ngayon ay isang masukid na mananampalataya ni Kristo. Amen. Sinabi niya sa verse 15 and 16, tapat ang pasabi at dapat tanggapin na si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan para iligtas ang makasalanan. Ako ang Pangulo sa mga ito. Kung mayroong presidente ng makasalanan, siya ang presidente ng lahat ng mga masasamang tao, sabi niya. At ang sabi niya sa 16, gayon may kinahabagan ako, upang sa akin na Pangulong makasalanan maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinod niya na halimbawa sa mga nagsampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, wala po siyang tinatangi, maminamahal. Kaya nga, dito po makita nyo, maminamahal, ang pinakapangunahing sangkap ng kaligtasan, sabi, righteousness, temperance, and judgment. Darating ang araw, sabi ng Biblia, harap tayo sa paghuhukom. Amen? Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dito sa Acts chapter 17 verse 30 up to 31, ang panahon ng karangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat, ngayon ay pinag-uutos niya sa lahat ng tao na sila'y magsipagsisi sa lahat ng dako. Lahat ng kasalanan mo nung isang araw, kasalanan mo nung isang linggo, kasalanan mo nung isang taon, kasalanan mo nung unang panahon, pinalipas na nga ng Diyos. Amen. Kasi yan yung tinatawag na panahon ng kahangalan. Kasi hindi ka pa nakikinig. Wala ka pang pagpipigil kasi wala ka pang nalalaman. Hindi mo nalaman ang salita ng Diyos dahil wala ka pang napakinggan. Ang sabi rito, ngunit sabi ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, datapat ngayon ay pinag-uutos niya sa mga tao na magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sapagkat siya'y nagtakda ng araw ng paghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Ito ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi about judgment, ipinahayag ni Apostol Pablo, maminamahal, ang pangunahing sangkap ng kaligtasan, righteousness, temperance, and judgment. Darating ang araw, sabi ng Biblia, tayo po'y harap sa paghuhukom. At sabi ng unang Pedro 4, talatang 17 hanggang 18, sa bahay ng Diyos magaganap ang paghuhukom. Ang unang paghuhukom, the first judgment, maminamahal, will be held in the house of God. Ang paghuhukom ay magaganap unang-una
sa mga anak ng Diyos. Sa atin muna magaganap ang tinatawag na judgment. At yung pong tinatawag na white throne judgment, the last judgment, magaganap naman yan sa mga unbeliever, sa mga makasalanan. Pero ang unang paghukom ay magaganap sa bahay ng Diyos. At ang bahay ng Diyos, tayo po ang tinutukoy. 1 Peter 4:17 up to 18, basahin po natin. Dito po sa 1 Peter chapter 4, verse 17 up to 18, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Amen. 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 Ang paghukom ay mauuna sa ating mga anak ng Diyos. Mga minamahal, mauuna po tayo, 1,000 years ang pagitan ng paghukom sa mga unbeliever. 1,000 years ang pagitan. Ang paghukom ay mauuna sa atin sa bahay ng Diyos. Ang unang paghukom ay magaganap sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos. At after 1,000 years, maminamahal, doon pa lamang magaganap ang second judgment. Second judgment, ito yung tinatag na white throne judgment. Kaya nga, kung ang matuwid ay bahagya ng nakaligtas, ano kaya ang harapin ng mga taong makasalanan pagdating ng paghuhukom? Kaya sinabi dito, maminamahal, sa Mateo 25, talatang 31 hanggang 32, sinabi diyan, sa pagparito ng anak ng tao, sabi rito sa ating mahal na Panginoon, pagparito ng mahal na Panginoon sa paghukom na yan, sabi rito, pagbubukod-bukod din ng Diyos ang mga kambing at ang mga tupa. Ilalagay niya ang kambing sa kaliwa at ang tupa ay sa kanan. Kaya, ngayon pa lang, ma-realize mo na sino yung tinutukoy na tupa at sino yung tinutukoy na kambing. Tingnan niyo yung ugali ng kambing, maminamahal. Pag sinabi mo, doon ka, pag halimbawa ang kambing, ililigtas mo dahil papunta na sa bangin, liligtas mo, ano mo kasi ayaw mo mapunta doon sa bangin, mapahamak. Ang gagawin ng kambing, susungayin ka pa. Susungayin ka pa. Gusto mo nang gawa ng mabuti, inililigtas mo na, susuwagin ka pa. Pero yung tupa, kakatayin mo na. Para lang pusa yan na hihiga lang sa'yo. At doon mo makikilala ang kambing at ang tupa sa paghuhukom, pagbubukod-bukod din ng Diyos, ang tupa at ang kambing. Ilalagay niya ang tupa sa kanyang kanan. Yung tupa, yung mga masunuring anak ng Diyos. Yung mga mananampalataya, maminaman na kahit ano sabihin mo, amen po, praise the Lord po. Yung mga mananampalataya na katulad ng sing-amo ng tupa. Minumura mo na, sinisipa mo na, kinakatay mo na, umiiyak lang siya. Pero ang kambing, maminamahal, paliliguan mo na, tatakbuhan ka pa. Lilinisin mo na. Alam ba, nahulog sa hukay, nahulog sa putik. Paliliguan mo na, tatakbuhan ka lang yan, ayaw niyang mabasa. Tapos ililigtas mo na, mahulog na sa bangin, hilahin, susuwagin ka pa niyan. Nakakita na kayo ng katangian ng kambing. Ako na na-duty ako sa Bataan, nakapag-alaga din kami ng kambing. Talagang yung kambing, talagang pinakamahirap alagaan. Kahit maliliit lang. Pero yung mga kalabaw, napakadaling alagaan kahit malalaki. Pero nahirapan kami sa kambing. Kasi mahulog na sila doon sa highway. Ito na yung bangin. Pag nahulog sila sa bangin, diretso na sila sa highway, masagasaan na sila. Kukunin namin sila para wag sila mahulog doon sa bangin, para hindi masagasaan. So sinusuwag pa kami. Ganon yung mga ibang mga mananampalataya. Pag medyo itinatama mo na, tinutuwid mo na, nilalagay mo na sa kabutihan, ayaw pa nila. Yun yung sinabi ng Biblia, pagbubukod-bukod din ng mahal na Panginoon ang tupa at ang kambing. Ilalagay niya sa kanan ang kanyang mga tupa at ilalagay sa kaliwa ang mga kambing. Amen! Pero sabi rito ni Apostol, sabi rito ni David, maminamahal, basahin natin. Maminamahal, basahin po natin ang Psalms 7 verse 8 at dito sa Psalms 18 verse 20. Ngunit
sa mga nasa kanan, gagantimpalaan ayon sa kanyang mga mabuting ginawa. Gagantimpalaan tayo ng mahal na Panginoon. Basahin natin Psalm 7:8 at Psalms 18 verse 20. Dito po sa awit Kapitulo 7, talatang 8, ang Panginoon nangangasiwa ng kahatulan sa mga bayan. Iyong hatulan ako, O Panginoon, ayon sa aking katwiran at sa aking pagtatapat na nasa akin. Dito po sa awit 18, ang talata po ay 20. Ginantimpala ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ay ginantimpala niya ako. Amen. Amen. Maminamal na ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran at ayon sa kalinisan ng aking kamay ay ginantimpalaan ako. Sabi sa Psalm 7 verse 8, ang Panginoon ang nangasiwa ng katulan sa mga bayan. Iyong atulan ako, O Panginoon, ayon sa aking katwiran at sa aking pagtatapat na nasa akin. Kaya gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po'y lumakad sa katwiran. Lumakad tayo, maminamahal, ayon sa kalooban ng Diyos. Di sabi ng Biblia, sayang ang paglilingkod natin. Sabi ng ko, idadag natin ng 1 Corinthians chapter 3, verse 13 up to 15. Sabi diyan, kung ang ating gawa ay masunog, tayo ay malulugi. Malulugi. Hindi tayo mapaparusahan, pero sayang, wala po tayong gantimpala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi, dagdag natin ulit talata, 1 Corinthians chapter 3, verse 13 up to 15, at dito sa 1 John, basahin natin ang 1 John chapter 2, verse 28, dalawang ulit talata. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 15, 13 hanggang 15. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw na ang magsasaysay, sapagkat sa pamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sino man ay manatili, na kanya itinayo sa ibabaw niyaon, siya tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamagitan ng apoy. Unang Juan, 2:28. 2 talatang 28. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayo mga papahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Kaya ito po ang mga mahalagang sangkap ng ating kaligtasan: righteousness, temperance, and judgment. Sabi, tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo kapag ang gawa mo'y nasunog, ikaw ay malulugi. Sayang ang sinimulan mo. Kaya nga, ang first judgment, maminamal, mangyayari yan pagkamatay natin. Judgment agad yan. Sabi ng Biblia, it is appointed unto men once to die, then after this, the judgment. Kapag ang gawa mo'y nasunog, ikaw ay malulugi. Pero sabi ng 15, nakalagay doon, ngunit siya'y maliligtas. Makarating ka sa langit, pero wala kang gantimpala. At sabi ng 1 John 2:28, mga anak ko, manatili kayo sa Kanya. Manatili kayo sa katwiran, manatili kayo sa temperance. Upang sa Kanyang pagparito ay huwag kayong mahiya sa Kanyang pagparito. Ibig sabihin, we are not afraid to die but ashamed to die. Hindi tayo natatakot mamatay dahil pagpikit natin dito sa lupa, pagdilat natin sa piling ng Diyos. Pero nakakayang mamatay. Nakakaya. Pag puro kahiyan lang ang dinulot mo sa Kanya, wala kang righteousness, wala kang temperance, nakakaya kang mamatay. Bakit? Wala kang maipagmalaki sa Diyos na tumubos sa iyo sa kasalanan. Ibinigay ang Kanyang buhay para iligtas ka. Wala ka man lang naiganti sa Kanya, sa kabutihan Niya. Wala ka man lang naisukli kahit man lang simpleng pagpipigil, simpleng katwiran. Sabi ng Biblia, upang kayo'y huwag maya pagdating Niya. We are not afraid to die but ashamed to die. Nakakayang mamatay kung wala tayong magawang mabuti habang tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia sa Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga habang may pagkakataon, samantalahin yung makagawa ng mabuti.
lalong-lalo na sa mga kasambahay natin sa pananampalataya. Ibig sabihin, lalo na sa pamilya natin at sa mga kasama natin sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid natin sa pananampalataya. Sunggaban mo. Kasi katulad yan ng kabayanihan. Ang kabayanihan, yan ay opportunity. Kaya may mga nagiging bayani kasi hinihingi ng pagkakataon, naging bayani sila. Sinunggaban lang nila yung pagkakataon. Ganon din tayong mga anak ng Diyos. Sunggaban natin makagawa ng mabuti para pagdating natin sa judgment na Panginoon, sasabihin niya, gaya ng sinabi ng Mateo 24 o 25 talatang 34, ikaw ay mabuti at amat kong alipin, pumasok ka na may kagalakan sa kaharian ng iyong Panginoon. Amen? Ipagmamalaki tayo ng Diyos, maminamal, pagdating natin sa langit, aakapin ka niya, mga minamal, tatanggapin niyang maluwag ang inyang kalooban at ipagmamalaki ka sapagat ikaw ay naging matuwid at isang masugid na mananampalataya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tumayo, maminamahal, at awitin po natin ang awiting Panginoon, kilala mo ako. Habang tayo po'y umaawit, mamaya naman tayo po'y magsisi. Minsan pang iharap natin ang ating sarili sa mahal na Panginoon. Mamaya naman, nasabi ng Biblia na isang matuwid at kaaya-aya sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin ito, mamaya naman. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buong buhay ko'y iyong anak. Ang lahat ng bagay, O Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng bagay kong ginagawa sa'yo ay hindi. Kumawit po tayo mga minamahal. Ang lahat kong hinihingi, O Jesus, ay tiyak mo na nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diningin sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ang lahat ng bagay kong ginagawa sa'yo ay hindi lihis. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hiningin sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang
tayo mga minamahal. Pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kilala niya tayo. Kilala niya ang ating pangalan, mga minamahal. Bawat isa sa atin ay kilala ng ating mahal na Panginoon. Ikaw lang ang may alam. Salamat sa iyo. Praise the Lord. Meron po tayong bisita kami na mahal sa ating mga baguhan. Itaas niyo po yung kamay, tanggapin yung ating mahal na Panginoon sa ating baguhan. Sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Mula nang ako po ay nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa gawa, at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Panalangin natin bisita, mami naman. Dakilang Ama sa langit, patawarin mo po siya, mahal na Panginoon. Isulat mo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo siyang tunay na anak mo, mahal, bigyan mo siya ng pagkakataon na makakilala at maglingkod sa iyo. Hindi nawa itong una tuli, mahal na Panginoon, ng kanyang paglapit at paglilingkod. Ito na po maging simula, mahal na Panginoon, ligtas mo, sampu ng kalamamahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po sa ating mga bisita. Mamaya naman magpabautismo po kayo mamaya. Huwag po kayong uuwi na hindi nababautismuhan para matanggap niyo po ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Sa ating mga bisita, pwede na po kayo makabalik sa upuan. At minsan pa, mami na mahal, sama-sama po tayo manalangin. Minsan pa natin, mga minamahal, idalangin ang ating mga kapintasan, mga kahinaan, ating mga karamdaman, mga problema sa ating mahal na Panginoon. Kung titignan niyo, mga minamahal, ang mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan, napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino po tayo, mga minamahal, upang tayo po'y pagkukulan ng pagmamahal ng mahal na Panginoon? Sinabi ng Biblia, ang mga anghel na nagkasala ay hindi na binigyan ng pagkakataon na maligtas, kundi kinulong sa impyerno para ilaan na lang sa paghuhukom ang mga anghel na nagkasala. Pero tayo, mga minamahal, binibigyan lagi tayo ng pagkakataon ng Diyos. Siya'y mapagpainuod sa atin, sabi ng Biblia, sapagkat ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayo, maminamahal, na maparusahan sa impyerno at itapon pa sa dagat-dagatang apoy. Kundi siya'y mapagpainuod sa atin. Gusto niya tayo, maminamahal, makapagsisi at tayo po ay makapaglingkod ng buong puso sa mahal na Panginoon. Sinabi ba sa Biblia, maminamahal, kapag ang gawa mo yung nasunog, ikaw ang malulugi. Pero sabi, ngunit sila'y ligtas. Biro mo, mga minamahal, hindi na natin pinagbuti ang paglilingkod sa Diyos. Nagpatumpik-tumpik tayo sa paglilingkod sa Diyos. Sabi, maliligtas pa rin tayo. Ngunit sabi, malulugi tayo, wala na yung gantimpala. Malungkot kang pupunta sa langit sapagkat hindi mo nagantihan, maminamal, ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Pero sabi, ngunit ikaw ay ligtas. Ligtas ka pa rin, sinabi ng banal na kasulatan. Kaya napakadakila ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Pero mga minamahal, tayong mga Kristiyano na may utang na loob sa mahal na Panginoon, hindi natin pababayaan na makarating tayo sa langit, na hindi tayo makapagpapasalamat. Mga minamahal, hindi natin magantihan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin pabayaan, masunog ang ating mga gawa upang ito po, mga minamahal, ay malugi. Upang tayo po'y malugi. Mga minamahal, inuulit ko, we are not afraid to die, but ashamed. We are ashamed to die. Nakakayang mamatay kung wala kang nagawa para kay Kristo. Nakakahiya. We are not afraid. Hindi ka pwedeng matakot. Bakit? Pagpikit mo sa lupa, pagdilat mo sa piling ng Diyos. Pero nakakahiya.
Wala kang maipresentang mabuting bagay na ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, manalangin po tayo. Habang tayo naririto, gamitin tayo ng mahal na Panginoon sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Gamitin niya tayo, mga minamahal, ilaw at asin ng sanlibutan. Ang mga salita natin maging biyaya sa mga makikinig. Maging ilaw tayo sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, sa pamagitan, maminamahal, ng pagdadala natin ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Tayo po'y magliliwanag, maminamahal, sa mundo na punong-puno ng kadiliman, na tayo po'y, sabi ng Biblia, nagiging walang kapintasan at walang dungis sa harapan ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng pagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Sama-sama tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon, ano man ang ating mga karamdaman, ano man ang ating mga problema, ano man ang ating mga kapintasan. Yan po yung idinadalangin sa Diyos, maminamahal. Wala pa tayong pagpipigil. Bibigyan tayo ng Diyos ng pagpipigil. Humingi ka, maminamahal, ng bunga ng Espiritu Santo. Hallelujah. Opo, dakilat papagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mahal na Panginoon, narito po lahat ng mga minamahal mong mga anak, mahal na Panginoon, na tinubos mo sa krus ng Kalbaryo. Narito po kami, mahal na Panginoon, nagsusumamo, dumadalangin, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga kahinaan, sa lahat ng aming mga pintasan. Patawarin mo kami sa aming mga pagsalangsang, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah, na maluwalhati ka namin, magliwanag kami sa sanlibutan, gaya, mahal na Panginoon, ng ilaw ng sanlibutan, maging asing kami ng mundo, mahal na Panginoon, ang bawat sasabihin namin maging biyaya sa lahat ng mga nakikinig. Pagpalain mo mga anak mo, alisin mo ang aming mga kapintasan, ang aming mga kahinaan, baguhin mo kami lubusan, mahal na Panginoon. Gamitin mo kami, mahal na Panginoon, na makapag-akay pa ng maraming mga kaluluwa, maging makabuluhan ang pananatili pa namin sa sanlibutan ito habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik. Pagalingin mo kami sa aming taglay ng karamdaman, baguhin mo kami lubusan, mahal na Panginoon, alisin ang aming natitirang mga kahinaan, mga bisyo, mahal na Panginoon, lutasin ang aming problema sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, lahat magsabing Amen. Ipatong natin, maminamahal, ang ating kamay sa ating mga ulo. Habang ang kabilang kamay, ipatong mo po sa bahagi ng ating mga taglay ng mga karamdaman. Banggitin niyo po ang pangalan ng sakit, maminamahal. Banggitin niyo po mga natitira nating mga kahinaan, ating mga natitira mga kapintasan, mga bisyo, lahat ng gawa ng kalaban, maminamahal. Sabi nga ni Apostol Pablo, siya ay dating pangulo ng kasalanan, ngunit siya po'y binago ng mahal na Panginoon sapagkat pinalaya na siya sa pamagitan ng pagpipigil, sa pamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Sabihin natin lahat ng gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga kahinaan, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, demons of pride, anger, hatred. Hallelujah, vices. Lahat ng mga alinlangan, lumayas kayo sa pangalan ng vices, began, problem be solved. Hallelujah, be healed. Demons, infirmities, and diseases. Cancer, leukemia, diabetes, asthma, arthritis, sakit sa puso, high blood. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Bless us, O Lord God. In the name of Jesus, deliverance in the name of Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, maminamahal. Sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo po tatalon, mga minamahal. Sabi ng Lucas 6:23, magsinundag sa tuwa. Napakalaki ng gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Sumigaw tayo sabay-sabay habang tayo tumatalon. Hallelujah, praise the Lord. 3 beses, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga minamahal. We love you so much, but dear Jesus loves you more. Maminamahal, bago ko po ibigay sa ating announcement, kukuha po tayo ng special offering para po sa ating pong monthly bill, maminamahal. Ito po yung ating pong itinatabi na pangkuryente, pangtubig at sa ating inulugang pastoral house. Sapagkat ang ating tithes and offering, pagkatapos po yan na ma-release, pagkatapos ng ating banal na gawain sa mga expenses, ubos na po kagad yan. Kaya ito po yung ating iniipon para makabayad tayo sa ating mga monthly na obligasyon. Kukuha tayo special offering. Narito pong ating beloved brother Freddy. Padalangin pong ating pong special love offering at binibigay yung pagkakato sa ating beloved preacher, beloved brother Lando. God bless you po sa ating beloved audience preacher, beloved brother Boy Kaluya. Tayo manalangin. Opo, dakilang Ama namin sa langit, sa matamis, at paparin pangalan mo, mahal na Panginoon, sa pastor, mahal na Panginoon, pagpalain mo ang bawat kamay na magkakalab na special offering, mahal na Panginoon.
ibalik mo ng siksik-liklik at umaapal man na Panginoon upang mapunuan man na Panginoon yung pangangailangan ng iyong balagawain man na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin, sa matamis at maparing pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po. O Diyos, salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig ko ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Jesus, salamat din sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. At salamat din sa dugo ng iyong kordero na umagos doon sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig ko ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Amen. Praise God. Puri po ating pinalapay ni Jesus. God bless po. Tibilat selected singers at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. God bless po sa ating Berador din Preacher Boy Kaluya sa ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. At sa ating manawaswin po, patuloy po minamuli ating pananambahan dito sa ating pastoral house. Ito yung araw po ng Merkules, ating midweek service. Nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po yan, minamahal. Nagsisimula po yan alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, ating general service. Nagsimula po tayo katulad kanina. Nagsimula tayo na alas 9 ng umaga. At nagtatapos po, ganito pong oras, tuwing araw po ng Linggo. Yan po yung ating regular, minamahal na oras ng ating pananambahan dito po sa ating pastoral house. At yung ating Facebook Live, Minamahal Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito, Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, alas 10 po yan ng gabi. Jesus Miracle Hour, papakinggan po, papanood po natin, minamahal, at tagpilikin po natin ito, gabi-gabi po yan. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po, tuwing araw lamang po yan ng Sabado, sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi, tuwing araw po ng Sabado. Papanood po natin sa PTV Channel 4 ang Jesus Miracle Crusade. At yung radio program po naman sa dako po ng Maynila, sa DCME 1530, talhapitan natin mga radyo. Sa AM band po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal natin mga regular na programa, minamahal, papanood po natin, papakinggan natin sa radyo, praise God sa Facebook, magay sa television po. Amen, praise God. Meron po tayong lihans, mga ibig magpalihans, meron din po tayong counseling, may mga katanungan po sa paglilingkod sa mga Panginoon, lumapit lamang po sa Beloved Preachers area. Andiyan po ating Beloved Ordon Preacher, minamal, nakanda po na siya po ay maglingkod po sa inyo. Amen, praise God. May bautismo sa mga bisita po natin, willing po kayo magpabautismo, may bautismo po, libre po yung bautismo po dito, at yung damit na suot-suot po rin, hindi po nababasa yan, dahil meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Kaya kung willing po kayo, mamaya po may papaliwanag sa kahalagan ng bautismo. Amen, praise God. At minapaalala po muli, minamahal yung ating 50th church anniversary sa ako na main church. Minamahal, paghandaan po natin ito. Loobin ng malapay nun, di pa po siya bumalik. Minamahal, magiging po, ipagdiriwang po natin 2 araw sa dako po ng Lunita yan, itong darating na February 2025. Amen, praise God. Ay, paglaanan po natin yan, minamahal. Praise God, pag-ipunan natin ating mga pamasahe. Amen, praise God. Purin po ating pinalapay ni Jesus. Kung wala na po, minamahal, tayo tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinawalapay, sa ating natapos, na matagumpay na pananambahan sa araw na ito. Maging sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay, panalangin na rin po ito na ating beloved worker, Lord Brother Paulo Bundok. Amen. Praise God.
Amen. Praise the Lord. At God bless you po sa ating malabad preacher, malabad Brother Lando Montilla. Tayo manalangin na po. Dakilang Diyos sa mga banal, so dakilang marilang ang pangalan naming mahal na Panginoon Kristo. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa natapos naming pananambahan sa araw na ito. Kami sinamahan mo muli sa aming pananambahan. Salamat po sa iyong paglangis sa bawat bahagi simula sa pag-awitin ng mga joyful solemn song sa mga buhay na patotoo. Ganoon din po sa awitin ng Beloved Choir na ipinadama mo sa amin yung matamis at banal na presensya sa aming pag-awit ng Beloved Jesus Finest Generation Choir. Salamat po at sa bawat choir, maging sa mga Beloved Children's Choir, Beloved Youth Choir, Beloved Adults Choir na nakarating sa tronong biyaya sa kalangitan naming pagpupuring handog. Higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan naming napakinggan, napag-aralan po na dinala po ng mga ngaral sa hapon na ito malapay noon na siyang aming pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa. Salamat po Diyos at pinapasalamatan namin ang bawat kabatiran na mainit naglilingkod sa lugar na ito na pinapanghawakan mo po kami sa aming sinasagawang paglilingkod na patuloy kaming mainit naglilingkod ng aming mga beloved kabatiran. Salamat po Diyos at paano mo dinakong payapa, ligtas ang iyong mga anak sa lugar na ito sa aming pagsama-samadalang pag-iwahiwalay. Ingatan mo po sila sa paglalakbay, makarating ng payapa, ligtas itong aming samudalangin sa mga pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Brother Pao. Kabaya po tayo minamahal. Ingat po sa pagtawid. Tandaan po nyo. Kaya may iniibig. Ngunit mas iniibig po tayo na ating pinarapay ni Jesus. Amen.